paano ho natin, aside, di ba sabi nyo nga, kailangan transparency, accountability. Ano po ba yung idea nyo pa na pwedeng gawin para maibalik ang pagtitiwala ng publiko sa wala. sistema? Dito, for this administration, no? Kailangan kung para maibalik yung tiwala, there's only one way, di ba? Na dapat mapakulong sa kasong plunder si former Speaker Martin Romualdez. No? Kahit gaano karami ikulong na DPWH, na na sabi engineer, nga nila. Yes. na mga contractor, walang, aminin man natin o hindi, ang sentimento ng tao is Iba. hindi bababalik yung tiwala kung hindi mapapakulong si former Speaker Yes, totoo Martin naman. Romualdez. Kasi hindi naman magagawa itong pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas nang walang makapangyarihan tao na nasa likod. Totoo. Hindi kayang gawin to ng basta't DPWH lang. Hindi ka kayang gagawin to ng contractor. Or Sila DPM, sila nasa dulo na eh. Saan ba nagsimula yung corruption? Execution lang sila eh. Oo. They executed. Ibig sabihin, Yeah. kung hindi linagyan ng budget yung proyektong yon, wala silang makokorrupt. Sino ang naglagay ng budget doon sa proyektong yon? Exactly. Si Saldico, di ba? Hindi naman magagawa ni Saldico yon nang Walang hindi approval. alam ni former Speaker Martin Romualdez, di ba? So itong mga kinukulong natin, sila yung nasa dulo Inutusan na eh. lang. Hindi, nasa dulo na eh. Oo. Kaya sila may nakuhang kontrata dahil linagyan ng pondo. Yes, allocated. Oo. Kung wala kang inallocate na proyekto para doon, wala namang kokorapin itong mga ito. Diba? So Yes. dapat ang mananagot ay yung pinagsimulan. Yung Tama. step 1. Exactly. Diba? Kung walang step 1, walang step 4 and 5. Yun lang naman ang sa akin. Ako nga hindi ko maintindihan, ang dami ng lumabas na tao na nagsalita about it, na talagang parte si former Speaker Martin Romualdez dito sa nangyayaring, sa nangyayaring nakawan sa Kabanambayan. Ang tagal bago nakasuhan. Ngayon nag-file sila, I think yesterday ata. Hindi, nag-file File ng lang. supplemental affidavit yung company former Sumagot speaker. siya. Hindi, nung una, di ba, pinadalan siya ng complaint. Yes. Sumagot siya nung August 7 ba? Or, hindi ko alam yung exact date. Basta sumagot na siya. Okay? And then, ngayon, nag-file siya ng supplemental affidavit. Supposedly, ina-attach yung kay Gotesa at saka yung doon sa ibang mga bodyguards and drivers ni Saldico Okay. na yung na isang kasama supposedly niya. merong ibang statement, no? Okay. So, yun ang inattach nila na sinasabi nila walang ebidensya. Pero nakita ko yung statement ni Ombudsman Boying Remulla. Sabi niya walang epekto yung mga Yeah. walang epekto yung mga yan doon sa lakas ng kaso na hawak ng tanggapan ng Ombudsman. Okay. Kasi yesterday, may nakita ako, if it's right, na yung date niya is, what do you call this? 20? 20? Did you see it ba? Then, ano yun? Special Panel of Investigator. Oh, yan yung Yan ano yun. niya. Yan yung supplemental, pero hindi ko pa Okay. nakita yan. Supplemental versus complainant versus, yan. Oo. Tapos July 20 yan. Okay. So, anong masasabi niyo dun sa paglabas ni Gotesa? Kasi sobrang sobrang timing lahat. Yung kanina nga napag-uusapan natin na paano mo naman bigla mong babanatan yung mga tao na nakakulong na hindi Paano sasagot yung nakakulong, Yes. di ba? Oo. Hindi nga pwede ata di ba nakita ko si Mike Defensor, minsan Oo. papasok siya sa sandigan, hindi nga siya pwede magsalita. Yes, Kasi siyempre, dali mag-akusa naman dun sa hindi Oo, correct. sagot, no? But, kanina nga, you showed me, and I recall, na matagal na sinabi na ni Gotesa. Hindi, ni Mike Defensor yes. Oo. na sila ang ituturo, na supposedly nagbigay sila ng pera. Yeah. So,
Nothing new. Hindi na nga rin kami na-surprise. Oo, di ba? Then, So mukhang yeah. matagal na yung Actually, affidavit na yun. yung video na yon, I share it in my Facebook also. Yung dati, pinost din yun ni former Congressman Mike Defensor na sinasabi doon ni Gutesa, kausap niya yung wife Yes, niya. yes, yun. Yun yung ano. Na ayun, pinapirma siya ng affidavit, pinabasa, binidyo siya. Tapos yun sinabi sa kanya na idiin daw si Marcoleta, tsaka si Defensor, na binigyan siya ng pera and everything. Same na same Doon sa sa loob- affidavit niya, pati yung video niya. So, ako lang naman, ang feeling ko, may nag-post din na isa sa Marine, retired men in uniform na kasamahan niya, na sinabi na, yung video na nyo, I even shared that post also, is November 2025 pa yan ginawa. Maawa naman kayo dun sa tao. Hindi, tsaka yung nakita ko yung post ni Attorney Baligon Yes. na pinakita niya na doon sa isang delivery kasama si Gutesa. Correct. So hindi na, sa akin simple lang to eh. Ang dapat lang gawin ng ombudsman, unsolicited advice, wala na tayong pagtatalunan dito, is yung photo na yon ipa-digital forensics nila. Yes, exactly. So pag pina-digital forensics nila, malalaman kung edited yung photo, kung totoo yung photo. Yes. So kung totoo yung photo na kasama siya sa delivery, wala nang ibig sabihin yung affidavit niya. Di ba? Yes. So yun lang ang dapat gawin ng mga nag-iimbestiga. Pa-digital forensics yung photo na yun. Tapos na. Wala na tayong pagtatalunan. Actually, ako din. Yung hamon ko nga, I've posted it na ipa-forensic din nila yung video ni Gutesa. Ayan, tama ka. If it's recent or it's been edited, kasi makikita rin yun kung kailan or bago lang Yes, ginawa, kung may pinanggalingan. That's very important. Kasi kung matagal na yon, matitrace nila yon. Tama. Yun po. So yun yun ang naman napakahalaga. Wala nang pagtatalunan Yes, doon sa... Kasi lahat magtatalo-talo eh. Hindi Correct. ganito, ganyan. Pa-check na lang natin yung mga Yes. ebidensya. Wala na, Opo. tapos na ang pausapan. Yeah. Tsaka napanood niyo ba yung statement ng lawyer ni former Speaker Hindi, Martin hindi ko Romualdez? napanood. Sinabi niya, they're very confident na madidismiss daw yung kaso. Hindi kasi hindi lang naman yan yung hindi lang naman yan yung ebidensya ng ombudsman eh. 'Di ba sinabi ng ombudsman doon na yung Jose Raulito Paras na yung may-ari ng Golden Pheasant na bumili doon sa Tamarind, siya rin ang basta konektado siya kay former Speaker Yes. Martin Romualdez, no? At ang dami niyang binili. Bumili yata siya sa Amanpulo, bumili rin siya sa Soto Grande, no? Pero, Villa. Pero, nabalita ko na meron ng aangkin na, kunyari, siya ang nag-utos. Siya ang beneficial owner at hindi si Martin Romualdez. So, yun ang parang taktika nila na ngayon. Ngayon, yung laro nila, no? Pero no, sa tingin niyo, Sa tingin ko, alam na rin yun nung mga Tao. mga naghahanda ng kaso. And I have faith sa kay Ombudsman Remulla na sinabi niya na walang epekto doon sa strength ng kaso niya. Yeah, obviously naman talaga na... At saka, meron pa hong, balikan ho natin si Gutesa kasi meron doon na, ang tawag dito na pinangakuan daw siya and all, no? Pero natatandaan ko kasi, even if you check the past video of the hearing of Blue Ribbon, nag-offer pa po si Senator Marcoleta ng proteksyon. Siya mismo nagsabi na ayaw niya, hindi niya kailangan ng proteksyon. Kasi kaya naman daw niya yung sarili niya. Sabi pa nga ni Senator Marcoleta is, yan, ang tapang mo. Or something like that, Yes. di ba? So ngayon, hindi niya ina-expect na mangyayari to sa kanya. You know, there's only one thing kasi, kapag talagang pamilya mo, ako tinitingnan. Kaya nga, sa mga nanonood, siguro tataka kayo, I don't even really post against Sergeant Gutesa, no? Marami rin ho ako kaibigang mga Marines, nakatrabaho ko sila ng pandemic and everything, kahit to ang armed forces, no? So I really have faith with them. Pero minsan, kapag naiipit ka, nagigipit ka, at lalo na ang pamilya mo na maapektuhan, ibang usapan yun eh. So, mahirap po yun. Naiintindihan naman natin yun. I have faith na Naiintindihan eventually... ko nga yun eh. Kaya nga ang sinasabi ko, para hindi na pagtalunan, daan na lang sa digital Yes, tama, forensics, tama. diba? Oo. Para tapos na yung usapan. Yeah. Wala na tayong pagtatalunan. Correct. So, ngayon, anong ine-expect ninyo
talaga hubang makakasuhan sa tingin nyo? Kasi... Yun ang sabi ni Ombudsman Oo, eh. yun. So, Kaya nga kaya rin hintay natin. Ano mo kaya dahilan? Bakit tumagal? Hindi, okay. Para lang idea. Parang, Medyo magaling din yung pagkagawa eh. So, syempre, Okay. sinisigurado lang ng Solid. prosecutors na... Kasi ang hirap naman sitwasyon ng ombudsman kung mafa-file nila tapos later on madidismiss. Di ang sasaano na naman sabihin Yes, na areglo. yes. So, I think... I have confidence na sinisigurado nila na lahat ng pwedeng maging depensa ay inaral nila. matakpan nila. Yes. Alam mo, meron namang paraan dyan para talagang malaman natin kung si Martin. Yung mga congressman magsalita na sila. Ay, yun ang problema. Ayaw nga magsalita eh. No, that is, alam mo, Kathy, iba't ibang klase yung congressman na nakakasama namin. Meron talagang ayaw. Yeah. Meron talagang, alam mo, ang nakakalungkot is, merong mga, despite sa mga nangyayaring to, parang sa kanila parang walang nangyari, business as usual. Oo, di ba? At bakit malakas loob nila? Dahil hindi pa nakukulong si former speaker, nako, di ba? nako. So kaya meron, malalakas loob pa rin. Yes. Parang hindi natututo. Kasi Parang walang... overconfident, no? Hindi eh, parang... feeling nila powerful. Yung boss nila, Yeah. Untouchable. untouchable, di... Kami, ganun din. Oh, yeah. Yun ang iniisip nila. Oh, actually, Ombudsman Boying, ayan, no, untouchable daw. Di ba? Hindi, pero pag Feeling nasimulan yan, untouchable, pag yeah. nasimulan yan, Yes. tuloy-tuloy na yan. Yeah. Tsaka yung ano niya, yung statement niya na ni former speaker na I will not go down alone. Baka yung mga congressman, uy, baka kayo yun. Di ba? Idadamay kayo. So it's better for you to speak up kaysa unahan Mamaya, ituro baliktarin kayo. pa kayo. Oo, Oo, oo. di ba? Yun yung iniisip ko eh. Yung sabi, I will never go down alone. Baka magkaroon pa siya ng fall guy eh. Yung ang dami niyang ituro na sila yung gumawa. You know, if Hindi, it's sa good tingin at ko, it, yung speech na yun is yung sa takot. Diba, that was the time na nahuli si Saldico Yes. sa Prague, di ba? Sa tingin ko, natakot siya dahil pauwi na si Saldi. akala niya pauwi. Hindi, kasi pag pauwi na si Saldi, Yeah, oo. direktang masasabi ni Yes. Saldi, di ba? Yung sa kaso naman ni Saldi, iniintay natin kung ano maging resulta ng Yeah. desisyon ng France doon sa in-apply niyang political asylum. At saka hindi lang, nagtataka rin lang din naman ako sa, sorry I just need to mention this. Yes. Bakit yung abogado po ni Saldico, hindi siya pagawa ng Na affidavit. affidavit na Tapos pwede naman yung pa-apostille. Oo, diba? Doon sa ibang bansa, di ba? Exactly. So, yun yung akin. Bakit hindi nila gawin yon? Or baka naman ayaw lumabas si Saldi talaga kung nasan siya. Hindi, malalaman nakikita siya ng mga ibang Pilipino Oo sa nga Paris eh. Alam ko nga rin Oo. di ba? So, sabi ko, pwede So- yun eh. Kasi if you hire somebody as a lawyer, pag kumuha ka ng Hindi, lawyer, I think the problem, I mean, I have to guess, no? I have to guess. Yeah, there's nothing I wrong. think the reason bakit ayaw, kasi madedetermine kung nasaan siya talaga. Pwede naman mag-apostille siya dito, tapos lumipat siya. Hindi ko alam eh. Hindi ko talaga Yeah. maintindihan o baka... Hindi ko alam. Oo Hindi nga ko alam eh, bakit diba? niya Yun yung ginagawa yun. Diba? Ang hirap din nung ng sitwasyon na to. Kasi to talaga the massive, talaga yung scam na to talagang pinag-aralan. Hindi. Ang masama dito is dinesign yung proseso. Di ba dapat ang proseso sa kahit anong bagay, kahit sa kumpanya, Yeah. gawin mo para hindi mapagnakawan o Yes. hindi prone to corruption. Ang ginawa natin dito baligtad. Dinesign nila yung sistema para mapagnakawan at magatasan sa corruption. Yes, correct. So correct. hindi siya hindi siya tawag dito, hindi siya pa isa-isang korupsyon eh. Kung hindi massive. Yes. hinolsale yung korupsyon, Oo. dinisenyo yung sistema para madaling gawa ng korupsyon. Correct. I remember, Kong Toby, kayo ho ba kukunin din na witness ng ombudsman? Kasi I remember na one Wala time... ako, nasa kanila yun eh. Sila naman nagsabi na inimbitahan nila ako 2 beses. Yeah. At pumunta naman ako. Apo. So, whatever they need naman Yeah. in the same manner doon sa ICI, di ba? Nung may ICI, ako pa unang-una nag-volunteer. Yes, exactly. Even in Senate. Yes, ikaw lang yung pumunta doon na congressman. Hindi, nung sa Senate naman,
I waive the parliamentary courtesy kasi courtesy lang naman yun, hindi Yes, naman batas yun eh. exactly. Di ba? So, nung tinanong ako, willing ka ba? Wala naman akong tinatago. Bakit Yes, naman ako exactly. hindi And pupunta? Kasi the reason why I asked you this question, kasi I remember nakapagkwento ka na you were there nung nasita sila ni President Yes, Bongbong yes, Marcos yes, about yes. sa Pero ang mas Ferrari and all. importante doon is, siyempre, i-deny ito ni former Speaker Martin Romualdez, no? But nung nagkakagulo na yan, kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, noon, okay pa kami. Tapos sa tawag niya sa akin, primo, di ba? So, sabi niya, ano ba't nung nangyayari? Sabi ko, kasi sobra naman si Saldi. Sabi ko, ang tagal na natin parehong congressman dito. Oh, yes. Hindi naman binibenta yung proyekto. Di ba? Yeah, ito Tapos binibenta. kwento ko sa kanya na, sabi ko, sa Navotas, may isang proyekto na ayoko na mag-intay ng 2025. So gusto ko na matapos ng 2024. So nagre-request ako sa kanya ng 200 million na extra for Navotas. To finish it. To finish it. Kasi kung hindi malalagay sa 2024, mapupunta pa siya 2025. So mag-iintay na naman na isang Oo, taon bago matapos yung... nakatenga. Hindi, tsaka di ba yung mga ano natin, siyempre ibang mga constituents, ang tagal naman ito, bakit hindi matapos-tapos? Correct, Siyempre kung correct. walang pondo. Tama. So yun ang gusto ko matapos. And At then, hindi mo naman hinihingi yung for yourself, for hindi, the hindi. project. So, talaga. may kinausap ako na kala ko hindi matatanggihan ni Saldi. So, sabi ko, pakikausap naman si Saldi, dagdag lang na 200. So, bumalik naman yung pinag-usapan ko. Sabi, okay na kay Saldi. Kaya lang, hindi na 20% sa'yo, 10% na lang kasi presyong kamag-anak. Oh my God. So, yun ang sinabi ko kay Martin. Sabi ko, kasi naman, Speaker, isipin mo, ako, Yeah. hiningan ng 10%. Eh, ano pa kaya yung ibang tao? Yeah. Ang sagot ni former speaker sa akin noon, instead na patawag niya si Saldi, oy Saldi, ba't mo ginagawa to? Tama. Ang sagot niya sa akin noon is, Primo, dapat dumiretso ka nilang sa akin. So, ibig sabihin, kung dumiretso ko sa kanya, baka wala. Ang point ko naman doon, ang sagot ko sa kanya, Speaker, hindi ko naman kinikwento to sa'yo para humingi ng exemption. Tinatanong mo ako, bakit nagkaganito? Sinasabi ko sa'yo. Correct. Pero sabi ko, hindi natuloy yun because baka pag ako, kung may 10% para kay Saldi, ako magsasabi doon sa district engineer na may 10% yan. Hindi akong pagdududahan. So sabi ko, hindi natuloy. Ang point ko lang doon is, siguro sa kanya, nagmagandang loob siya na, o yan, pagbibigyan kita, walang ano. Pero sa akin, bilang speaker, dapat pinagalitan mo si Sal kung totoong wala kang kinikita alam. or alam. Dapat sinabi mo kay Saldi, tigilan mo lahat yan o pinagalitan mo si Saldi, di ba? Basically, wala tayo dito ngayon sa problemang ito kung napigilan. Yeah, From okay. to begin Yan with. lang. Tingnan mo. Tapos nung speaker siya, di ba? Yung travel clearance ni Saldi, hindi niya kinancel. Di ba nung Correct, pagpasok ni Speaker D, tsaka kinancel. So anong ibig sabihin nun? Correct. Talagang ang tawag ito, may protection na hindi mo maintindihan. Tsaka isipin mo si Saldi, ilan na yung 18 yung dito sa kabila. Yes. 20 yung nag-ano. Doon pa lang, 38. Saan ka nakita ng congressman na 38 bodyguard? Di ba? Ibig sabihin kung walang malakas na backer yun, Oo. ay may maliit na bagay, grabe pero doon mo naman yun. makikita. Oo. Bakit ganun kadami? Hindi. Ibig sabihin, Oo. Kati, kung walang malakas na backer yung Saldi ko, Oo. makakakuha siya ng 38 Bodyguard. Correct. Yung parang isang, ano ba yun? Oo, Isang diba? police station yata yun sa probinsya. Ginawa Kaya niyang nga bodyguard. Tapos, may mga, na lang naman, naririnig tayo na basta lahat meron siya eh. Kailangan lahat ng project meron siya. Hindi, yun ang problema eh, di ba? Hindi lang DPWH naman yan eh. That is what I would have wanted to hear from the president, no? Yeah. Na nung sa SONA, sabihin niya na lahat ng departamento labas niyo na yung ebidensya Yes. laban kay Martin, di ba? Kasi hindi lang naman DPWH yung pinakaialaman nila sa hindi nga lang daw. Hindi lang daw talaga. Di ba? So, ano sa tingin mo na bakit hindi yun nabanggit? I don't know. I Yeah. just would have wished, kung ako yung gumawa ng speech niya, ganun Yeah. na lalagay ko. Yeah. Hindi ko alam bakit Hindi na nabanggit, no? yun. Kasi kung talaga ako nga para matapos na, yung para makita natin yung sincerity na talagang may gusto tayong panagutin, dapat umpisahan natin talaga
Hindi naman tayo namimili. Ang sinasabi lang natin is Yung that totoo. doon sa lahat ng ebidensya sa kanya nakaturo, wala namang ibang Correct. tinuturo yung ebidensya kung Yun hindi nga. siya eh. Ang dami na nga. Di ba? Parang ang dami na ngang lumalabas. Ang masama, ang nakakalungkot lang, yung iba sa ating mga leader, it's either binabrush it off or imbes na pakinggan, pinapasama pa yung mga nagwi-witness. Kaya hindi mo rin maintindihan. Hindi, that bakit is ganun. what I was saying na hindi pa pwedeng double standard in anything, no? Yeah. Doon sa kalaban sa politika, hindi lang ombudsman nagtatrabaho. Yung ibang mga departamento ng executive branch, nagtatrabaho. So dapat, ganun din kay Martin Romualdez. Dito parang pinabayaan na si ombudsman na bahala ka na, Yes. di ba dapat tulungan siya? Tulungan. Yes. So yun ang sinasabi ko because yung accountability dapat walang pinipili yan, kakampi or kalaban, pantay. Kung ako, mas magagalit pa ako doon sa kakampi ko na gumawa ng kalokohan. Kasi mapapaya tayo eh. Kasi Makakampi mo eh. doon sa kalaban ko, wala akong pananagutan doon eh. Correct. Di ba? Doon nagkasala siya sa ilalim ng batas, hindi ako damay, ang reputasyon ko hindi damay doon sa ginawa ng kalaban ko sa politika. Pero doon sa ginawa ng kakampi mo sa politika, damay ang reputasyon mo eh. Aminin natin, hindi True, siya oo. nakasira doon sa Yes. sa trust rating ni BBM, di Si ba? Auntie Claire, aside from Auntie Claire. Okay. Ibang usapan naman 'yon. Ibang usapan naman 'yon, 'di ba? Iba naman 'yon. Pero ito nakasira eh, Oo, 'di ba? totoo naman. Totoo naman. So 'di ba dapat mas galit ka pa nga doon dahil sinira yung tiwala dahil kung ang isang tao na malapit sa iyo, hindi ka dapat Pinapahamak. pinapahamak. Exactly. Kamag-anak mo pa. O kaya nga, Oh, di ba? kamag-anak mo, lalo hindi ka pinapahamak. Kung ang kamag-anak mo o isang malapit sa iyo ay pinahamak ka, para kang trinidor nun eh. Exactly. Hindi parang talaga Oh, trinidor ka nun. Di ba? So, di ba dapat mas galit na galit ka nga dito sa Kamag-anak mo. kamag-anak mo, di ba? Yes. Because he took advantage. Of the situation. Of the relationship, di ba? Relationship, the trust. Yung kalaban mo, gumawa siya ng kalokohan, sarili niya, hindi ka nadadamay doon sa kalokohan niya eh. So, para sa akin, ganun ang pamantayan ko pagdating sa Yeah, at saka sa kahit anong bagay eh. At saka especially if if you're the president of our country, dapat talaga walang kamakamag-anak, walang kaibig-kaibigan. Kasi yung loyalty mo talaga para sa bayan at sambayan ng Pilipino. Priority mo sila. Hindi, kasi tama yun. Yun yung ano mo Yes. eh. Yun yung Pero kung may mandato eh. gumawa ng kalokohan at pati ikaw ay nadamay, dapat talaga panagutin mo itong... Yes, at agad-agad. Oo, 'Di ba? diba? Huwag nang patagalin. 'Di ba? Yan, you're right, 'di ba? Tinraidor ka na eh. Kaya ako nung mayor ako, may mga batas tayo, di ba? Yes, opo. Pero I expected my department heads to have higher moral standards than what is legal. Ito ang legal, pero since department head kayo, dapat ang standards nyo mas mataas kaysa doon sa kung ano ang legal. Tama. Lalo na kung pumasok lalo na yung department head na pumasok nung ako ay mayor, mas mataas pa ulit dahil ako ang approve na maging department head kayo. Kasi kung hindi, pag kayong gumawa ng kalokohan, pati ako pag-iisipan Damay. ng tao na tinotolerate ko at the very least yung kalokohan na pinagagagawa nyo. Tama naman. O ngayon, Kong Toby, may batas o constitutional provision ba talaga na dapat tayong gawin for what's happening right now in our country? Alin yung sa corruption? Opo. Hindi, yung maganda sana is yung blockchain. Kaya lang parang nahinto eh. Hindi ko alam Oo nga bakit eh. eh. Yeah. Actually, sa House, ang pinasana namin yung blockchain, ang problema, matagal nang natutulog doon sa Committee on Appropriations. So pinatulog nila. Yun ang problema. Iniwasan. So dapat hindi dapat hindi gano'n, no? Dapat ayun nga inaasahan mo kasi ng And ang problema doon, it's part of the LEDAC priority bills. Again. again. Okay. Tapos, pinatulog doon sa... Bakit kaya? may mga tao na ayaw nilang Ayaw matuloy na yung blockchain technology. Nako tigilan niyo yan. Sa akin kasi, alam mo,
if they do not agree with the technology, wag naman patulugin. Idaan sa committee hearing. Let Yes. people, yung mga tutol doon sa technology, Sabihin nila. pagsalitain nila, Bakit? pagdebatehan. Yes. Di ba instead yung hindi mo lang schedule for a committee hearing, hindi naman tama yon, di ba? Kung may duda kayo, idaan natin sa talakayan, idaan natin sa debate. Yun na naman ang tamang proseso eh. Tama. Kayo po, Kong Toby, kung meron kayong mensahe na gustong iparating sa ating presidente, ano ho yun? Naku, hindi naman makikinig sa akin yun. Kunwari man lang. Wag na lang, hindi naman Kunwari makikinig. lang, sige na. Wag na, hindi na makikinig sa akin yun eh. Tsaka alam naman niya how I feel about all these things, everything, no? I yeah. think alam niya how I feel about all these things. Kilala naman niya ako for a long time. Alam naman niya na alam niya that I've been like this ever since I Way became back. a Yes, politician, di ba? yes. So, alam naman niya yun eh. So, wala na akong dapat pa... Sa kasamahan niyo ho sa Kongreso, anong mensahe ninyo? Sa mga Hindi, sa kasamahan mga kasamahan ko sa Kongreso, syempre naiintindihan ko. No, but dapat lang sana ma-realize yun nila na kung mas marami kaming tatayo, Opo. may ayos natin yung sistema eh. Tama. And once may ayos natin yung sistema, it's going to be good for everyone that wants good. Eh. True. Di ba? Pag inayos natin yung sistema, magiging mabuti siya para sa karamihan na may gusto ng kabutihan. Siyempre, yung nakikinabang doon sa hindi ayos, ayaw nila yon, di ba? Tama. Pero mas marami namang congressman ang gusto ng tama, eh, di ba? Eh, Correct. kung lahat lang, isipin lang natin, lahat ng gusto ng tama, magsama-sama. Yes. Di maitatama natin yung At sistema, di ba? sasamahan kayo ng mamamayang Pilipino, lalo na sa mga nangyayari right now. Mensahe, Yes, and the problem is and the problem is talagang yung tiwala eh. Kaya tignan mo, lahat ng nangyayari is nasisisi because walang tiwala. Kasi pag walang tiwala ang mga kababayan natin, ang hirap mag-govern ng Totoo. ganun eh. Kasi lahat Yeah. ng gagawin, Gawin mo. kahit assuming maganda na yung intention mo, may pagdududa. Oo. At kami naman, public officials, hindi namin kayang gawin mag-isa yung mga gusto namin. It's all, kailangan ng suporta ng mga kababayan. At para suportahan ka, kailangan magbalik yung tiwala nila. Diba? Mensahe niyo ho sa mamamayang Pilipino. Hindi, okay. Ako ang mensahe ko sa ating mga kababayan, of course, tulungan lang kami na you have to demand accountability from all public officials, di ba? Wala naman tayong pinipiling, it's not about politics, it's not about political color. Yung accountability naming mga public officials, dapat lahat ng public officials accountable sa ating mga kababayan. Tama. Mga kababayan, at saka dyan sa Kongreso, sa mga fellow congressman ni Congressman Toby Tiangco, sana ho, manindigan na kayo. Tumayo na ho kayo, samahan niyo siya. At para naman po magkaroon ng pagbabago dyan sa kalakaran sa loob ng Kongreso at mas gumaan at muling magtiwala ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Kong Toby, thank you so much for everything, for the knowledge, and for letting our fellow Filipinos na matutunan kung paano tumatakbo ang budget. Hindi, because that is the way unang-una dapat matutunan nila yung proseso para pag naging transparent, yes, they can hold people accountable doon sa dapat na tamang sistema. Yes, thank you so much, Yes, Kong thank you, Toby. thank you. Sa totoo lang, ang tanong ng bayan, katotohanan ba ang hinahanap? 'Di ba? O kapangyarihan? At sa huli, ang pinakamahalagang tanong, sa totoo lang, sino ang tunay na pinaglilingkuran ng politika? Sino nga ba, mga kababayan? So ngayon, dito na tayo magtatapos. Maraming salamat, Kong Toby Tiangco. Magandang gabi, mga kababayan. Sa totoo lang.